Dear Papa Dudut, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Marami sa atin ang naniniwala na minsan ang bawat isa sa atin ay nabibigyan ng pangalawang pagkakataon sa buhay. Kadalasan ito ay hindi natin inaasahan at ating pinagpapasalamat sa Poong May Kapal. Pero paano kung sa pangalawang pagkakataon na ibinibigay sa iyo ay may ibang nilalang na sumama sa iyo pabalik? Handa ka bang tanggapin ang pagbabagong dala ng pangalawang pagkakataon na ito? Dear Papa Dudut, naniniwala po ba kayo o ang inyong mga tagapakinig sa salitang pangalawang buhay? Well, natanong ko lang po ito dahil regarding po dito ang kwento na nais kong ibahagi sa inyo. Bago ang lahat ay hayaan niyo pong magpakilala muna ako. Ako nga pala si Chandria. Hindi ko tunay na pangalan. I'm currently 35 years old at nanunuluyan sa isang apartment dito sa may bandang Metro Manila. May isang anak na nag-aaral na ngayon. Kung nagtataka po kayo kung nasaan ang aking asawa, well, dito nga po magsisimula ang aking istorya. Masaya kami ni Ken, hindi niya tunay na pangalan noong nagpakasal kami. High school pa nga lang nang magkakilala kami. Kaya matatawag na high school sweethearts turned into husband and wife kami. Oo, minsan ay may mga away pero hindi ito umaabot sa punto na nagkakasakitan kami. Hindi rin niya ugali ang matulog na may tampuhan kami dahil para sa kanya ay hindi healthy ito sa isang relasyon. Masasabi kong perfect husband and partner si Ken at wala na akong mahihiling pa. Until nangyari ang isang aksidente 5 taon na matapos naming ikasal. 3 taon pa lamang ang aming anak nito. Pauwi kami nito sa probinsya nila Ken dahil nagaya ang kanyang mga kamag-anak na mag-beach. Since matagal na rin naman nang huli kaming lumabas, ay pumayag kaming sumama dito. Hindi naman kasi problema ang sasakyan dahil nakapagpundar na ako nito. Medyo malayo din kasi ang napagkasundo ang lugar na pupuntahan namin plus yung biyahe pa namin pauwi sa probinsya. Habang nasa biyahe nga ay todo sound trip pa kami at join sa kanta dahil paborito namin ito. Ang asawa ko lamang ang nasa harapan dahil hindi ko naman po pwedeng iwanan sa likuran ng aming anak na nakaupo nga sa baby seat niya. Palingon-lingon sa amin si Ken na sinisita ko naman dahil baka mamaya ay maaksidente kami sa kakalingon niya. Natatawa lamang siya at sinasabihan pa ako na don't worry love. Kabisado ko ang daan nito kaya hindi tayo maaksidente. Tiningnan ko lamang naman siya na parang hindi naniniwala at tinawanan lamang niya ako. Ngunit nang paliko na kami ay laking gulat namin nang biglang may gegewang-gewang na truck na pasalubong sa amin. Hindi agad ito naiiwas ng aking asawa. Kaya naman bumangga kami dito. Agad kong niyakap ang aking anak upang protektahan siya. Nawala na ako ng malay nito kaya naman hindi ko na alam kung ano ang mga nangyari. Matapos kong yakapin ang aking anak. Nagising na lamang ako nang maramdaman ko na parang may bumubuhat sa akin. Kahit nahilo pa ako. Agad ko silang tinanong kung nasaan ang aking anak at kung ayos lamang ba ito. Nang marinig ko na okay lang siya, ay nakahinga na ako ng maluwag, ngunit agad ding napalitan niyo ng takot nang makita ko ang kalagayan ng aking asawa. Duguan, walang malay at puno ng sugat ang kanyang katawan. Hindi ko po alam kung dahil ba sa sobrang hilo ko kaya sa tabi ng asawa ko ay may nakita akong tila isang anino na nakatingin sa kanya. Gusto ko man siyang lapitan ay nawala na muli ako ng malay nito. Nagising na nga lamang uli ako na nasa ospital na, nandun si mama na umiiyak habang karga ang aking anak na may mga bandage sa ilang parte ng katawan. Ngunit mukhang maayos naman ang kalagayan.
Nang makita akong gising ni mama ay mas lalong lumakas ang kanyang iyak. Patatahanin ko sana siya ngunit biglang pumasok sa aking isipan ang huling nakita kong kalagayan ni Ken bago ako nawala ng malay. Agad kong tinanong si mama kung kumusta ang aking asawa. Hindi agad siya sumagot sa akin kaya naman mas lalong nadagdagan ang kabang nararamdaman ko ng mga oras na yon. Naiiyak akong nakatingin lamang sa kanya bago niyakap ang aking anak. Ayoko mang mag-isip ng hindi maganda ay hindi ko ito maiwasan dahil nga sa reaksyon nila sa akin. Pagkapasok ng doktor at nurse na siyang sumuri sa akin ay sila ang tinanong ko tungkol sa aking asawa. Umamin naman sila sa akin na hindi maganda ang kalagayan ng aking asawa at hindi pa ito nagkakamalay. Nakomatos umano ang aking asawa sa lakas ng impact sa kanyang ulo nang nangyari ang aksidente sa amin. Kung hindi pa bubuti ang kanyang kalagayan sa mga susunod na araw ay posibleng hindi na siya magising pa. At dito na nga ako halos mag-breakdown. Sa isip ko ay napakabata pa ng aming anak para mawala ng ama. Dahil na nga din marahil sa epekto ng gamot na itinurok sa akin ay muli akong nawala ng malay. Ilang araw na ganoon ang kalagayan ko papadudot nang medyo naging maayos na ang aking kalusugan ay doon ko lamang nasilip si Ken. Nakita ko kung gaano kalala ang kanyang kalagayan. Naiyak na nga lamang ako at dumiretso sa chapel ng ospital upang ipagdasal na sana ay magising na ang aking asawa. Nasa isip ko pa noon na wala akong pakialam kung ano na siya o resulta nito basta ang gusto ko lamang ay magising siya at bumalik sa amin ng aming anak. Matapos ko nga magdasal ay agad na rin akong bumalik sa aking silid upang magpahinga. Umaasa na sa pagising ko kinabukasan ay okay na at gising na ang aking asawa. Pero minsan pala may mga pagkakataon na kailangan din nating maging maingat sa ating mga ipinagdarasal. Dahil minsan ipinagkakalob nga ito pero may kapalit naman. Tulad nga ng aking hiling bago ako nagpahinga. Kinabukasan ay nagising ako dahil sa ingay ng mga doktor, medyo pupungas-pungas pa ako nito. Pero nang ang biyanang ko na ang nakita kong natatarantang tumatakbo. Kasama ng mga doktor ay doon nagising ng tuluyan ng aking diwa. Mabilis akong nagpaalalay sa isang nurse at sumunod nga sa kanila. Pagsilip ko sa kwarto kung saan nakakonfine ang aking asawa ay nakita ko nga ang gising na siya. Halos man lambot ang aking mga tuhod sa aking nakita. Nang makita ako ng aking biyanan ay agad silang nag-give way upang makalapit ako sa aking asawa. Agad ko siyang niyakap at ganon din naman ang ginawa niya. Todo pasasalamat po talaga ako nito dahil natupad ang aking kahilingan. Hindi man lang ako nakaramdam o pumasok sa aking isipan na maaring may magbago matapos niyang magising. Nanatili kami sa ospital ng mahigit 1 linggo pa hanggang sa makarecover nga si Ken mula sa kanyang mga tinamong pinsala. Nang magkaroon na kami ng go signal mula sa mga doktor ay doon pa lamang kami umuwi. Medyo excited pa ako nito dahil noong nasa ospital kami ay bihira naming makita ang anak namin dahil nga hindi naman siya pwedeng magstay sa ospital. Ang mama ko at mga pinsan ni Ken ang siyang nagsasalitang magbantay sa kanya na siyang isa rin sa mga pinagpapasalamat ko. Pag-uwi nga namin ay agad kaming sinalubong ng aming pamilya. Nang makita ko nga ito ay talaga namang nakahinga ako ng maluwag dahil sa wakas ay okay na ang lahat at malalampasan na namin ang anumang pagsubok na dumating sa amin. Hindi ko naman po akalain na simula pa lamang pala ito ng mga kalbaryo na siyang magpapabago sa aming buhay. Simula kasi nang maaksidente siya ay malaki na ang pinagbago niya. Nandiyan na bigla na lamang parang mainit ang kanyang ulo at nasisigawan ako na hindi naman usual sa aking asawa. Sa totoo lamang po, nasa ospital pa lamang kami ni Ken ay may napapansin na akong kakaiba sa kanya. Nung una iniisip ko na dala lamang marahil ito ng nangyaring aksidente. Kaya parang may mga kilo siya na ginagawa na hindi naman normal sa kanya noon. Pero kahit ganito sa paningin ko, ay siya pa din ang
mapagmahal kong asawa at kaibigan. Ngunit isang gabi ay doon na talaga ako napaisip ng husto. Nahihimbing na kasi kami noon nang magising ako dahil nakapakong wala sa aking tabi si Ken. Hindi ko naman sana ito iindahin dahil baka nga naman nagpunta lamang ito sa banyo kaya babalik na sana ako sa pagtulog. Pero nang marinig ko ang malakas na iyak ng aking anak mula sa karugtong na silid namin ay doon na talaga ako nataranta. Mabilis akong bumangon at nagtungo sa kanyang silid pero laking pagtataka ko nang makita ko nakatayo doon ang aking asawa at tahimik na nakatingin sa aming anak. Sinabihan ko siya na ano ba naman siya. Nandun na pala siya ay hindi man lang niya kinuha ang aming umiiyak na supling. Pero parang wala siyang narinig at nanatiling nakatingin lamang doon. Parang tulala nga siya na ewan. Kaya naman ako na ang kumuha sa aming anak. Nakasunod lamang siya ng tingin sa akin habang kandong-kandong ko ang aming anak. Tila iba ang itsura ng aking asawa sa dilim. Hindi ko din kasi binuksan ang ilaw dahil may sapat namang ilaw na nanggagaling sa labas. Habang tinitingnan ko siya ay parang hindi siya si Ken at ibang tao ang aking nakikita. Tumigil na nga din sa pag-iyak ang aming anak. Lalapit na nga sana ako kay Ken upang sabihan na bumalik na siya sa kwarto, ngunit papalapit pa lamang kami sa kanya ay todo iyak na ang anak namin. Sobra po talaga akong nagtaka dahil never umiyak ang anak namin kapag si Ken ang may hawak sa kanya. Mas malapit nga ito sa aking asawa. Kaya parang nanibago ako na umiiyak ito dahil sa kanya. Nang makita ni Ken ang reaksyon ng aming anak ay parang wala lamang dito na umalis at nagtungo sa aming silid. Sunundan ko siya at nakita ko ngang parang robot lamang itong nahiga doon at pumikit na. Ilang minuto din akong nakatingin sa kanya at napapaisip ako kung ano ang nararamdaman kong kakaiba sa kanya simula nang maaksidente siya. Doon naman pumasok sa aking isipan ang sinabi ng doktor na posible naman daw na may magbago nga sa aking asawa dahil nga natamaan ang kanyang ulo noong naganap ang aksidente. Kaya nang gabing yon, pinagsawalang bahala ko na lamang muna ito at inasikaso ang anak namin. Kinabukasan nang tinanong ko siya kung ano ang ginagawa niya sa kwarto ng aming anak ay nagtataka lamang na tumingin sa akin si Ken. Ano daw bang sinasabi ko ni wala nga daw siyang matandaan na bumangon siya at masarap ang kanyang tulog nung nakaraang gabi. Tatawa-tawa pa niyang sinabi na mukhang nananaginip daw ako. Habang sinasabi niya yon ay nakatingin lamang ako sa kanya. Hindi ko alam kung binibiro lang ba niya ako o seryoso talaga siya sa kanyang mga sinasabi. Dito na nga ako medyo nagdududa kung isa ba sa mga side effect na nangyari sa kanya ang pag-sleepwalking. Hindi na nga din ako nakipagtalo pa dahil mukhang wala talaga siyang alam sa mga naganap noong nakaraang gabi. Hindi ko tuloy maiwasang mag-alala sa kanya. Lalo pa nga at ngayong araw siya babalik sa trabaho. Ako naman kasi ay mas pinili na tumigil na muna dahil nga maliit pa lamang ang aming anak. Pagkalis nga niya ay tumawag ako sa ospital kung saan kami nakakonfine. Gusto ko lamang makasigurado na walang anumang komplikasyon na nangyari kay Ken. Doon nga ay tinanong ko sa kanila kung posible ba talagang ma-develop ang pag-sleepwalking sa isang pasyenteng nakoma ng ilang linggo. Ayon naman sa doktor, na aking nakausap ay posible ito dahil nga sa natamo niyang pinsala. Kapag ganun daw ay bantayan ko na lamang ito dahil may pagkakataon na maaaring masaktan sila dahil hindi nga nila alam ang kanilang ginagawa. Medyo napanatag naman ang aking kalooban. Sa aking narinig, winaksik ko nga ang kahit na anumang pagdududa na may mali sa aking asawa. Pero kalagitnaan ng araw na yon ay nagulat na lamang ako nang biglang tumawag ang mga katrabaho ni Ken upang sabihin na nagwawala ang aking asawa sa opisina. Nang marinig ko ngayon ay mabilis akong nagtungo dito. Iniwanan ko muna ang aking anak sa pinsan niyang nakatira lamang malapit sa aming lugar. Pagdating ko nga sa opisina ay nakita ko ang galit na si Ken. Nagtanong agad ako sa kanyang mga kasamahan kung anong nangyari at doon nga nila ikinuwento na habang nagtatrabaho nga daw si Ken ay bigla na lamang itong nangisay at nawalan ng malay. Dadalhin na sana siya ng kanyang mga katrabaho sa nurse office pero nagulat sila
Nang galit na nagising si Ken at pinagsisigawan sila. Agad nga daw silang tumawag sa akin dahil hindi talaga nila ito malapitan. Pagkarinig ko nito ay lumapit kagad ako sa aking asawa at akmang hahawakan siya nang bigla niyang tabigin ang aking kamay. At sumigaw na huwag ko siyang hahawakan dahil isa akong maduming babae. Masakit man sa akin ang kanyang sinabi, ay mas lumalang ang pag-aalala ko sa kanya dahil ang boses niya ay ibang-iba sa malumanay na Ken na kilala ko. Never ko kasing naranasan na masigawan ng aking asawa. Parang may ibang tao na nasa kanyang katawan dahil sa lalim ng kanyang boses. Patuloy siyang galit na sumigaw doon na ang anak daw namin ay hindi kanya at ibalik ko daw ang tunay niyang anak. Nakakatakot ang kanyang boses at ramdam na ramdam mo ang galit mula dito. Ganon pa man ay isang malakas na sampal ang ibinigay ko sa kanya. Pagkatama ng mga palad ko sa kanyang mukha ay parang doon pa lamang natauhan si Ken. Gulat itong nakatingin sa akin na parang nagtataka kung bakit nandun ako sa kanilang opisina. Pero ilang saglit lang din ay nangisay siya at nawala ng malay. Dito na nga namin siya tinakbo sa ospital. Bago umalis ay kinausap ako ng kanyang boss na huwag na muna ang papasukin ng aking asawa dahil mukhang hindi pa talaga ito magaling mula sa kanyang pinagdaanan. Isa pa ay pinag-iingat niya ako dahil napansin niya umanong malaki ang pinagbago ni Ken. Parang hindi umano ito ang nakilala nilang mabait na Ken at napalitan ito ng isang taong puno ng galit. Pagdating nga namin sa ospital ay pina-check up ko kaagad ang kanyang ulo dahil mukhang may mali pa dito o hindi nakitang anumang damage na nagdudulot ng tila bipolar disorder sa kanya. Ngunit nang lumabas naman ang resulta ng kanyang test ay normal naman ang lahat at wala din silang makitang dahilan ng biglaang breakdown ng aking asawa. Nang magising pati si Ken ay wala siyang matandaan na kahit na ano sa kanyang ginawa. Ang naaalala lamang niya ay parang may nakita siyang maitim na bagay na papalapit sa kanya matapos nitong makalapit ay wala na siyang matandaan sa mga nangyari. Nang banggitin niya ang salitang iyon ay doon ko nga siya tinanong kung mukha bang anino ang nakita niya. Mabilis siyang tumango at sinabi na hindi niya makita ang mukha nito. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig nang marinig ko ito. Doon bumalik sa aking alaala ang nakita kong anino na nasa tabi ng aking asawa noong maganap ang aksidente. Hindi ko alam kung ano ito pero sigurado ako sa isang bagay. May kinalaman ito sa naganap kay Ken. Matapos ngang bigyan ng go signal ng doktor ay umuwi na rin kami. Mukhang maayos na rin naman siya at wala na ang anumang kakaibang nilalang na nakikita niya. May pakiramdam ako na nung nakoma ang aking asawa ay nagkaroon ng pagkakataon ng nilalang na yon na makapasok sa katawan ni Ken. Sa totoo lang po, honestly ay habang iniisip ko ang bagay na yon, pakiramdam ko ay para akong baliw. Hindi naman kasi ako naniniwala sa mga ganong bagay lalo na sa posibilidad na kapag ang isang individual ay nasa coma state ay posibleng may ibang nilalang o kaluluwa na manamantala sa kalagayang ito ng isang tao at pumasok sa katawan nito. Pero ng mga oras na yon, ito lamang ang naisip ko na dahilan kaya naman ganon ang inaasta ng aking asawa. Lalo pa nga at wala namang nakitang anumang mali sa resulta ng anumang test na ginawa sa kanya. Kahit naman siguro sino ay ganon din ang iisipin. Pagka-uwi nga namin ay pinatulog ko muna siya at nagpasya ako at maging siya na huwag munang iuwi sa aming bahay ang anak namin. Dahil nga sa mga narinig kong sinabi ni Ken noong panahong tila wala siya sa kanyang sarili. Hindi naman sa pinag-iisipan ko na may gagawin siyang masama pero mas mabuti na rin na nakakasigurado lalo pa nga at napaka-unpredictable ng kanyang katauhan ngayon. Habang tulog nga siya ay nakiusap ako sa pinsan ni Ken upang doon muna sa kanila magstay ang baby namin. Pinaliwanag ko sa kanila ang sitwasyon kaya pumayag naman sila. Nagsabi din sila na hahanap sila ng maaaring makatulong sa kanyang pinsan. Kung tama nga daw ang aking hinala, kailangan magawan kaagad yon ang paraan upang hindi na lumala pa ang kalagayan ni Ken.
Pinawag ko na rin ito sa kanyang mga magulang at maging ang mga ito ay gagawa umano ng paraan upang masolusyonan ang aming problema. Matapos kong makipag-usap sa kanila ay umuwi na rin ako. Tulog na tulog pa din ang aking asawa. Nagpa siya ako magluto na muna ng aming makakain. Habang abala nga ako doon ay naramdaman ko na tila may presensya ng kung sino sa aking likuran. Sa pag-aakalang si Ken lamang ito ay hindi ko na ngayon binigyan ng pansin at sinabihan lamang na maupo na sa aming hapagkainan at malapit na rin namang maluto ang aming pagkain. Pero nagtaka ko na hindi ito kumikilos. Haharapin ko na sana ang sino mang nasa likod ko nang maramdaman ko na bigla itong yumakap sa akin. Nangingiti pa ako habang nasa isipan ko na naglalambing na naman ang aking asawa. Pero habang nagtatagal na nakayakap siya sa akin ay humihigpit ito hanggang sa umabot sa punto na hindi na ako makahinga. Pinilit kong kumawala sa pagkakalapit ni Ken pero masyado itong mahigpit. Sinigaw ko na nga ang kanyang pangalan dahil sa sobrang hirap na akong huminga ng panahong ito. Kabado na rin ako dahil hindi ko na alam kung ano ang aking gagawin upang matigil ang kanyang pananakit. Natigil lamang ito nang bigla ko na lamang marinig ang mabilis na hakbang pababa ng hagdanan at ang pagsigaw ni Ken sa pangalan ko. Saktong pagtawag niya sa akin ay ang tila magic na pagbitaw ng sinumang nakayakap ng mahigpit sa akin. Doon lamang ako nakahinga ng maluwag. Mabilis na lumapit sa akin si Ken at sinuri ang aking kalagayan. Naiyak ko siyang tinignan at napayakap sa kanya. Kung hindi marahil siya dumating ay baka kung ano na ang nangyari sa akin. Nang medyo nakabawi na ako sa takot na nararamdaman ko ay agad kong tinanong si Ken kung ano ang kanyang nakita noong bumaba siya. Dito nga niya sinabi na noong narinig niya ang malakas kong sigaw ay bumaba siya kaagad at nakita nga niya ang itim na nilalang na madalas magparamdam sa kanya. Kitang-kita umano niya kung paano nitong hinigpitan ang pagkakakapit sa aking tiyan. Kaya naman tinawag na niya ako ng malakas. Doon nga ay bigla na lamang umano itong nawala. Hindi ko alam kung bakit parang galit na galit sa akin ang kaluluwang yon. Akala yata nito ay panghihinaan ako ng loob sa kanyang ginagawa at hindi ko natutulungan pa ang aking asawa. Mas lalo lamang itong nadagdagan ang aking kagustuhan na tuluyan na siyang mapalaya sa aming buhay at maibalik sa dati ang pamumuhay naming mag-asawa. Nang gabing yon ay laman pa din ng aking isipan ang lahat ng mga nagaganap na yon sa amin. Ipinagdarasal ko talaga na makahanap kami ng tulong na nararapat upang matapos ng nagaganap na kababalaghan sa aming pamilya. Kakaisip nga ay hindi ko namalayan na nakatulog na ako. Nagising lamang ako nang maramdaman ko na parang ang likot ni Ken sa tabi ko. Agad akong bumangon upang i-check siya. Nakita kong nangingisay siya habang nakatirik pa rin ang mga mata. Pinipilit ko siyang gisingin pero parang wala na talaga siyang naririnig. Ilang saglit pa nga ay tumigil na ang pangingisay niya at muling tila nakatulog. Pinakiramdaman ko nga siyang maigi at manglalapitan ko na siyang muli nang bigla na lamang straight ang katawan na bumangon si Ken. Nanlaki po talaga ang aking mata dahil akala ko ay sa mga pelikula lamang nagaganap ang ganong klase ng mga sitwasyon pero posible rin po pala talaga itong mangyari in real life. Pagkabangon nga niya at pagkadilat ng mata ay agad niya akong sinugod. Akmang sasakalin niya ako pero nakaiwas ako sa kanya. Parang nababaliw at tumatawa si Ken habang nakikita ang takot sa aking muka. Ibang tono ng kanyang halakhak kaya alam kong posibleng nasa loob na naman ng kanyang katawan ang sinumang espiritu na nanggagambala sa amin. Sinagawan ko ito na hindi ako natatakot sa kanya at hindi ko ibibigay sa kanya ang katawan ng aking asawa. Nang marinig ito ang aking sinabi ay galit na galit itong tumingin sa akin sabay sabing kung hindi dahil sa kanya ay hindi ko na makakasama pa ang aking asawa. Nang una ay hindi ko maintindihan kung ano ang ibig niyang sabihin doon. Kaya naman ang ginawa ko ay tinawag ko. Nang tinawag ang pangalan ni Ken upang bumalik siya sa wisyo at makontrol muli ang kanyang sariling katawan. Mukhang epektibo naman ang aking ginawa dahil ilang sandali pa nga ay muli itong nangisay. Kitang-kita ko kung paano tila humiwalay sa katawan ng aking asawa ang aninong yon.
nang tuluyan na nga siyang mahiwalay sa katawan ni Ken, ay muling nawala ng malay ang aking asawa. Agad kong tinawagan ang kanyang mga magulang at pinsan upang ipagbigay alam na mas lumala na nga ang kapit ng sinumang kaluluwa na yon na kumukuha sa katawan ng aking asawa. Kaya naman kinabukasan ay agad na nagpuntahan ang mga ito sa aming bahay. Pagdating ng mga magulang ni Ken ay may kasama ang mga ito na tila isang pari. Ayon sa kanila, pababasbasan nila si Ken upang hindi na makalapit pa ang anumang kaluluwang gumagampala sa kanya. Inihanda nga nila ang lahat ng mga gagamitin. Nang maayos na ay sinimulan na nila ang pagdarasal kay Ken. Noong una'y walang reaksyon ang aking asawa, pero habang mas lumalalim ang dasal sa kanya na parang sa salitang Latin pa nga yata, ay unti-unting nanginginig ang katawan ni Ken. Akala mo'y kinukuryente siya sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng paring kasama namin. Mabuti na nga lamang at hawak siya ng mga pinsan niya na nandun din ang araw na yon, dahil kung hindi ay baka kung ano na ang nagawa nito. Habang nanginginig at sumisigaw siya, ay siya namang paglipad ng mga gamit sa aming paligid. Kami na nga lamang ang umiiwas sa mga ito. Nagsiputukan din ang mga ilaw sa aming silid kung saan kami naroroon. Parang hindi na nga lamang simpleng kaluluwa ang nasa katawan ng aking asawa, kundi isang demonyo. Wala akong magawa nito kundi ang panoorin lamang ang nahihirapan kong asawa. Ilang saglit pa nga ay literal na nag-ibang mukha ni Ken. Parang naging isang middle-aged man na galit na minumura kaming lahat habang panay ang tawa. Hindi naman nagpatinag ang paring nagdarasal at patuloy lamang ito sa kanyang ginagawa. Nang simula na ngang bendisyonan si Ken ay mas lalo siyang nagwala. Nahirapan na nga ang pinsan niya na hawakan siya, kaya naman tumulong na rin ako dito. Tinawag ko ang pangalan ni Ken at sinabihan siyang labanan ng anumang nasa katawan niya. Sinabayan ko na rin ito ng dasal sa aking isipan na sana'y maging maayos ang lahat at makawala na si Ken sa kapit ng kaluluwang yon. Inabot din siguro ng mahigit 1 oras ang ginagawa namin yon bago tuluyang kumalma si Ken. Tumigil din nito ang pare sa kanyang pagdarasal, sabay sabi sa amin na ayos na ang lahat. Upang makasigurado nga daw na wala nang lalapit pa sa aking asawa, ay benindisyonan na rin niya ang bawat sulok ng aming bahay upang maalis din ang anumang naiwang negatibong enerhiya doon. Pagkagising ni Ken ay halata ang pagod sa kanyang muka. Nang sabihin ko sa kanya ang lahat ng nangyari at wala nang manggugulo sa kanya, ay labis ang naging kagalakan niya. Natapos po ang araw na yon na masaya kami, pero 1 taon lamang ang tinagal ng kasiyahan namin dahil makalipas po ang ilang buwan ay nagsilabasan ang mga komplikasyon sa katawan ng aking asawa nang dahil sa nangyaring aksidente. Dito ko lubos na intindihan ang sinabi ng nilalang na ang pagpasok niya sa katawan ng aking asawa ang siyang pumipigil sa mga komplikasyon na yon na lumabas sa kanyang katawan. Makalipas nga ang ilang buwan ay saktong-1 taon ang matapos ang lahat ng kababalagan ay pumanaw si Ken. Napakasakit na pangyayari po ito sa aming buhay, kaya naman eto po ako ngayon at lumipat na sa ibang lugar at umalis sa aming probinsyang Kinalakhan upang makalimot. Ilang taon na rin ang lumipas, ngunit sariwa pa rin ang lahat sa akin. Sa awa naman ng Diyos ay napalaki ko ng maayos ang aking anak at ngayon nga ay masaya siyang nag-aaral. Hindi po niya alam ang buong kwento na nangyari sa kanyang ama. Ang alam lamang niya ay nasawi ito sa sakit at wala na rin po akong balak na ipaalam sa kanya ang lahat. Hanggang dito na lamang po ang aking liham, Papa Dudut. Maraming salamat po sa inyong oras at isang magandang araw po sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Chandria. Madalas ang ilang hiling natin ay may katumbas na kapalit na hindi natin alam kung ano. Minsan ang ibinibigay sa atin na pangalawang pagkakataon ay hindi nangangahulugan ng isang magandang panimula. May mga pagkakataon na ito ay parang dugtong lamang ng panahon na ipinagkaloob upang sa gayon ay makapagpaalam tayo ng maayos sa ating mga mahal sa buhay at matapos sa mga bagay na dapat nating tapusin.
Isa itong paalala na limitado lamang ang oras natin sa mundo kaya marapat na gamitin natin ito sa ikabubuti natin at ng mga taong nakapaligid sa atin. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nagustuhan niyo ba ang kwento natin ngayong araw? Pwede kayong mag-post ng inyong mga komento at huwag din kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po.